Hindi lahat ng pagkasira ng pamilya nagsisimula sa pagtataksil. Minsan, nagsisimula ito sa lungkot. Si Ramon ay isang OFW sa Qatar. May asawa siya sa Pilipinas, si Lina, at 2 anak na sabik sa tuwing tatawag ang tatay nila. Umalis si Ramon hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Sa simula araw-araw ang tawag, mahahabang kwentuhan, tawanan kahit pagod. Pero habang tumatagal, umiiksi ang oras, nauubos ang paksa, at napapalitan ng paulit-ulit na tanong, "May padala ka ba this week? Kailan ka ulit magpapadala?" Hindi galit si Ramon, naiintindihan niya, may bayarin, may pangangailangan. Pero sa bawat tanong na yon, may unti-unting nababawas sa kanya. Parang hindi na siya asawa o tatay, kundi ATM sa malayo. Sa trabaho, tahimik si Ramon, mabait, laging maaasahan. Doon niya nakilala si Maya, isa ring OFW. May asawa rin sa Pilipinas. Pareho silang sanay makinig sa kwento ng isa't isa. Kwento ng pagod, ng lungkot, ng pagiging mag-isa sa isang banyagang lugar. Sa umpisa usap lang, sabay kumain, sabay umuwi. Walang mali siya, pero may mga gabi na pareho silang tahimik. Nakatitig sa cellphone, naghihintay ng mensaheng hindi dumarating. Doon nagsimulang maging mahirap ang lahat. Sa Pilipinas naman, si Lina ay napapagod na rin. Mag-isa niyang inaasikaso ang mga bata, ang bahay, ang problema. Minsan pakiramdam niya iniwan siya ni Ramon kahit alam niyang para sa kanila ang lahat ng ito. May mga araw na may lalaking tumutulong sa kanya, nakikinig, nag-aalok ng balikat. Hindi niya agad napansin. Pero unti-unti ring may nabubuo. Hindi dahil masama silang tao. Hindi dahil gusto nilang manakit, kundi dahil may mga puwang na naiwan ng distansya. Kapag nag-uusap si Ramon at Lina sa video call, pareho na silang may itinatago. Pareho na silang pagod. Pareho na silang hindi masabi ang totoong nararamdaman. At sa likod ng mga okay lang at kaya pa, may mga lihim na dahan-dahang nabubuo. Minsan napatanong si Ramon sa sarili niya, ganito ba talaga ang kapalit ng pag-a-abroad? Hindi pa sila nahuhuli. Hindi pa sila nasisira. Pero ramdam na may nagbabago. At sa dulo ng gabi, habang mag-isa si Ramon sa kwarto niya, may isang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na maraming OFW ang takot sagutin. Hanggang kailan kayang tiisin ang lungkot? Bago ka maghanap ng yakap sa maling lugar, hindi lahat ng pagtataksil ay may halik. Minsan nagsisimula ito sa hindi na pagsagot. Napansin ni Ramon ang pagbabago bago pa niya ito maintindihan. Dati kahit gaano siya kapagod sa trabaho, may naghihintay na mensahe sa kanya. Isang ingat ka o kumain ka na ba? Ngayon minsan buong araw ang lumilipas na walang kahit isang reply. Kapag tumatawag siya kay Lina, madalas busy, pagod, may ginagawa. Hindi siya nagreklamo, iniintindi niya. Alam niya ang mahirap din ang maiwan sa Pilipinas. Pero sa bawat putol na tawag, may kirot na hindi niya maipaliwanag. Sa trabaho, mas lalo siyang nanahimik. Doon na naman lumalapit si Maya. Hindi para mang-agaw, hindi para manira, kundi para makinig. Pareho silang sanay sa mahabang katahimikan, sa mga gabing walang kausap, sa mga tanong na walang sagot. Kamusta ka? Tanong ni Maya isang gabi. Simpleng tanong pero doon bumigay si Ramon. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagkwento ng mahaba. Pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nakinig sa kanya bilang tao, hindi bilang provider. Sa Pilipinas, si Lina ay may sarili ring pinagdadaanan. Hindi madali ang mag-isa. Hindi madaling maging magulang, asawa, at tagapagtanggol ng pamilya ng sabay-sabay. May mga gabing hinihintay niya ang tawag ni Ramon, pero pagod na rin siyang magpaliwanag kung bakit. Pagod siya. May isang lalaking palaging nandyan, si Joel. Kaibigan lang daw, tumulong sa mga bata, naghatid minsan, nakinig kapag nagrereklamo siya sa buhay. Hindi niya hiniling ang paglapit nito, pero hindi rin niya itinaboy, at doon nagsimula ang mga bagay na hindi niya pinlano. Hindi pa sila nagkakamali, hindi pa sila umabot sa linya, pero pareho nilang alam. May mali na. Isang gabi nag-video call sina Ramon at Lina. Pareho silang nakangiti, pero pareho ring may itinatago. Si Ramon ay nasa kwarto, tahimik. Si Lina ay nasa sala, pero may anino ng lalaking dumaan sa likod ng kamera. May kasama ka? Tanong ni Ramon, pilit kalmado. Wala, sagot ni Lina. Mabilis, masyadong mabilis. Doon unang pumasok ang hinala. Hindi dahil sa nakita, kundi dahil sa tono ng sagot. Sa kabilang banda, si Ramon ay naglalakad pa uwi kasama si Maya. Walang hawakan ng kamay, walang yakap,
pero may katahimikang mas komportable kaysa sa katahimikan sa sarili niyang asawa. At doon niya naramdaman ang pinakamasakit na realization. May mga taong mas nakakaramdam ng lungkot sa piling ng asawa kaysa sa piling ng estranghero. Sa gabing iyon, parehong mag-isa sina Ramon at Lina. Parehong may hawak na cellphone, parehong may gustong sabihin, pero walang nagsimulang magsabi ng totoo. Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil pareho silang takot sa kung ano ang mabubunyag kapag nagsalita na sila. At sa pagitan ng distansya, lungkot at katahimikan, unti-unting napapalitan ang pagmamahal ng isang tanong na walang gustong sagutin. Kapag pareho na kayong may tinataguan, may maiiwan pa bang buo kapag nahuli na ang lahat? Hindi ko pa alam ang totoo, pero ramdam ko na may mali. Hindi ebidensya ang unang sumugat kay Ramon, kundi pakiramdam. Yung pakiramdam na may nagbago, kahit pareho pa rin ang sinasabi. Yung pakiramdam na may kulang sa bawat tawag, sa bawat okay lang na pilit. Isang gabi, nag-video call sila ni Lina. Maikli, mabilis, walang kwento. Habang nagsasalita si Lina, napansin ni Ramon ang isang bagay, isang lalaking tsinelas sa tabi ng pintuan, mabilis na naitulak palayo, sang paa. Hindi malinaw sa kamera pero malinaw sa isip niya. May bisita ka ba? Tanong niya, kunwari casual. Wala siyang sagot ni Lina. Bakit? Walang galit. Walang kaba sa boses. Masyadong kalmado. Doon lalong sumikip ang dibdib ni Ramon. Sa Qatar si Maya ang unang nakapansin na tahimik si Ramon. Hindi na siya nagtatanong. Hindi na rin siya nagkukwento. Isang gabi, sabay silang naglakad pa uwi. Walang usap pero pareho nilang alam, may iniinda. Sa Pilipinas, may isa pang nakakaramdam ng pagbabago ang anak nila si Jared. 12 taong gulang. Tahimik. Mapagmasid. Napapansin niya kung paano maglakad ang nanay niya kapag may ka-text. Napapansin niya kung paano biglang nagiging abala si Lina kapag tumatawag ang tatay niya. Mama, bakit parang lagi kang nagmamadali pagkausap si Papa? Minsang tanong ni Jared. Pagod lang ako, sagot ni Lina, hindi tumitingin. Pero hindi tanga ang bata. May mga gabing nagigising si Jared at naririnig ang boses ng isang lalaki sa sala. Mahina, pabulong, pero sapat para magtanong ang isip ng isang anak. Sino yon? Isang hapon. Habang naglalaro si Jared sa cellphone ng nanay niya, may biglang pumasok na mensahe. Isang pangalan na hindi niya kilala. Isang ingat ka mamaya. Mabilis na kinuha ni Lina ang cellphone. Huwag mong pakialaman, mariin niyang sabi. Doon unang natakot si Jared, hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa takot sa mata ng nanay niya. Kinagabihan tinawagan ni Jared ang tatay niya, hindi para magsumbong, hindi rin para mag-akusa. Tanong lang, Papa, okay. Pa ba kayo ni Mama? Tahimik si Ramon sa kabilang linya. Bakit mo natanong, maingat niyang sagot? Wala ang sagot ni Jared, parang iba na lang. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang dalawang hinala, ang sa ama at ang sa anak. Walang pruweba, walang kumpirmasyon, pero may iisang pakiramdam, may katotohanang papalapit. Kinabukasan sa Qatar, may nakita si Ramon sa social media, isang litrato. Hindi malinaw ang mukha, hindi rin malinaw ang sitwasyon, pero malinaw ang kamay na nakapatong sa balikat ni Lina. Hindi niya agad kinompronta, hindi niya agad tinawagan. Umupo lang siya, hawak ang cellphone, at doon unang naramdaman ang banggaan ng dalawang mundo, ang kasinungalingang pilit pinanghahawakan at ang katotohanang ayaw pa niyang tanggapin. Minsan ang unang ebidensya ay hindi larawan o mensahe. Minsan ang unang ebidensya ay ang anak na tahimik ng nagmamasid. At sa pagitan ng mga tanong na walang sagot, may isang katotohanang unti-unting lumilitaw. Kapag ang bata na ang nakakaramdam na may mali, gaano pa katagal bago tuluyang gumuho ang lahat? Hindi pala ang pagtataksil ang pinakamasakit, kundi ang marinig ito mula sa bibig ninyong dalawa. Hindi na nakatulog si Ramon ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinitigan ang litrato sa cellphone, hindi malinaw, hindi kumpleto. Pero sapat para gumuho ang natitirang paniniwala niya. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang lungkot at distansya. Ngayon ang kalaban niya ay ang katotohanang ayaw niyang marinig. Tinawagan niya si Lina kinabukasan. Walang paunang bati, walang paligoy. Sino yung lalaki? Diretso niyang tanong. Tahimik sa kabilang linya. Ilang segundo na parang oras ang lumipas. Narinig ni Ramon ang malalim na buntong hininga ni Lina. Wala, sagot nito. Kaibigan lang.
Doon nagsimulang uminit ang dibdib ni Ramon. Hindi siya sumigaw. Mas pinili niyang maging kalmado. Dahil alam niyang kapag sumabog siya baka wala nang matira. Lina, mahinahon niyang sabi, "Huwag mo akong gawing tanga." Umiiyak na si Lina. Humihingi ng paumanhin. Sinasabing nalungkot lang siya. Na napagod, na wala siyang masandalan. Pero sa bawat paliwanag, lalo lang lumilinaw ang isang bagay may tinatago. Sa Qatar si Maya ay nakaupo sa tapat ni Ramon. Tahimik din. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin niya. Hindi niya alam kung paano ipagtatanggol ang sarili niya sa kwentong siya rin ay bahagi. "May sasabihin din ako," biglang sabi ni Ramon, nanginginig ang boses. Tumingin si Maya. Alam na niya kung ano iyon sa parehong oras sa Pilipinas. Hindi na kinaya ni Lina ang bigat ng kasinungalingan. Tinawag niya si Ramon ulit. Sa wakas bumigay siya. May mali na, iyak niya. "May tao," pero hindi ko sinasadya. Sa kabilang linya napapikit si Ramon. Sa parehong sandali, sinabi rin niya ang matagal na niyang kinatatakutan. "May nakakausap din ako dito," amin niya. Hindi ko rin sinadya. Tahimik. Walang sigaw, walang mura. Doon nila napagtanto ang pinakamasakit na katotohanan. Pareho silang naghanap ng lambing sa maling lugar. Sa parehong dahilan, lungkot. Pero ang pinakanadurog ay hindi sila. Sa kwarto ng anak nilang si Jared, tahimik itong nakaupo sa kama. Narinig niya ang pag-uusap. Hindi lahat ng salita. Pero sapat para maintindihan na ang pamilyang kinagisnan niya ay hindi nabuo. Kinabukasan, tinawagan ni Jared ang tatay niya. "Papa," mahina niyang sabi, "kasalanan ko ba?" Parang may sumabog sa dibdib ni Ramon. "Bakit mo natanong yan?" Pilit niyang sagot. "Kasi," sagot ng bata, "kung hindi ako baka hindi kayo napagod." Doon tuluyang bumagsak si Ramon. Hindi dahil sa pagtataksil, hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil may batang naniniwalang siya ang dahilan ng pagkasira ng pamilya. Sa sandaling iyon malinaw ang lahat. Ang pagtataksil ay kasalanan ng matatanda, pero ang sugat ay kadalasang napupunta sa bata. At sa gitna ng katahimikan, may tanong na walang gustong sagutin. Kapag sabay ninyong inamin ang kasalanan, sino ang sasalo ng sakit? Hindi lahat ng pamilya nasisira dahil may nanloko. Minsan nasisira dahil pareho kayong napagod. Tahimik ang gabi nang muling mag-usap, sina Ramon at Lina. Wala nang sigawan, wala nang sisihan. Parang pareho na silang ubos, emosyon, lakas at luha. Ang galit na inaasahan nilang darating ay napalitan ng pagod na hindi na kayang itanggi. "Anong gagawin natin?" Mahina ang tanong ni Lina. Matagal bago sumagot si Ramon. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil ayaw niyang aminin ang nasa puso niya. "Sinubukan natin," sabi niya sa huli, "pero parang may nasira na at hindi na natin alam kung paano buuin." Walang luha si Lina noon. Tanging-tango, alam niya. Matagal na niyang alam, hindi dahil may ibang tao, kundi dahil may nawala sa pagitan nila na hindi na maibabalik ng pangako. Nagdesisyon sila hindi sa isang iglap, kundi sa katahimikan. Hindi sila maghihiwalay dahil galit sila. Maghihiwalay sila dahil ayaw na nilang masaktan pa ang isa't isa at ang anak nila. Kinabukasan, kinausap nila si Jared. Umupo sila sa harap niya magkatabi, pero ramdam ng bata ang distansya. "Anak," simula ni Ramon, nanginginig ang boses. "May mga bagay na hindi namin nagawang ayusin." Tahimik si Jared Pont nakikinig. "Hindi umiiyak, hindi mo kasalanan," sabay nilang sinabi. Doon lang nagsalita ang bata. "Alam ko," mahinahon niyang sagot. "Matagal ko nang alam." Nagkatinginan ng mag-asawa. "Alam ko pong may mali," patuloy ni Jared. "Nararamdaman ko kapag pareho kayong tahimik, kapag pareho kayong wala sa bahay kahit nandoon." Huminga siya ng malalim, parang mas matanda kaysa sa edad niya. "Ang gusto ko lang," sabi niya, "huwag niyo sanang kalimutan na kahit hindi na kayo magkasama, magulang ko pa rin kayo pareho." Doon tuluyang bumigay si Lina, hindi sa sakit ng hiwalayan, kundi sa tapang ng anak niyang pinilit maging matatag para sa kanila. Lumipas ang mga buwan. Si Ramon ay nanatili sa abroad, si Lina ay nanatili sa Pilipinas. Magkaiba ang landas, pero iisa ang pangakong binitiwan. Hindi pababayaan ang anak. Hindi ito kwento ng masamang asawa. Hindi rin ito kwento ng perpektong OFW. Ito ay kwento ng mga taong nagmahal, napagod at nagkamali. At ang aral nito ay hindi kailangang isigaw. Minsan hindi sapat ang pagmamahal kapag walang pag-uusap. Minsan hindi kasalanan ng isa lang, kundi ng katahimikang pinabayaan ninyong tumagal. At minsan,
Ang pinakamapagmahal na desisyon ay ang umamin na may hindi na kayang iligtas. Sa huli, hindi lahat ng pamilya nagtatapos ng buo. Pero may mga pagtatapos na mas pinipili ang katotohanan kaysa sa pagkukunwari. At sa katahimikan ng gabing iyon, may isang tanong na naiwan, hindi para sagutin kundi para damhin ng bawat manonood. Kung kayo ang nasa lugar nila, kailan nyo pipiliing magsalita bago mahuli ang lahat?